Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng mansyong iyon ay tila mga luhang hindi mailabas ni Carol. Sa loob ng 3 taon niyang paglilingkod bilang kasambahay sa pamilya Monteverde, natutunan niyang itago ang lahat ng emosyon sa likod ng isang simpleng ngiti at malinis na uniforme. Ngunit ngayong gabi, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang angklang humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng dagat. Sa kabilang silid naroon si Dominic Sebastian Monteverde, ang lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod, ang bilyonaryong hinahangaan ng lahat at ang lalaking lihim niyang minamahal. At sa susunod na linggo, nakatakda na itong ikasal kay Victoria, isang babaeng kasing pino ng porselana at kasing yaman ng mga bituin. Carol, gising ka pa ba? Isang malalim at pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Carol at nakita si Dominic na nakasandal sa hamba ng pinto ng kusina. Magulo ang buhok nito at nakabukas ang unang 2 butones ng kanyang polo. Opo, Sir Dominic. Nagtitimpla lang po ako ng gatas para makatulog. Mainhin niyang sagot habang mabilis na pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Lumapit si Dominic. Ang pabango nito, amoy mamahaling pabango na may halong lungkot, ay agad na bumalot sa paligid ni Carol. Hindi ka pa rin makatulog? Tanong ni Dominic. Ang kanyang mga mata ay matamlay na nakatitig sa dalaga. Marami lang pong iniisip, sir. Ang dami pa kasing kailangang ihanda para sa kasal niyo po sa susunod na linggo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dominic. Kasal? Yun lang bang iniisip mo, Carol? Ang trabaho mo. Yumuko si Carol. Yun naman po ang dapat, di ba? Ako ang kasambahay. Kayo ang amo. Biglang hinawakan ni Dominic ang kamay ni Carol. Isang aksyong nagpasinghap sa dalaga. Paano kung sabihin ko sa iyong ayaw ko na? Paano kung sabihin ko sa iyong mas gusto ko pang panoorin kang nagdidilig ng halaman sa umaga kaysa tumayo sa harapan ng altar kasama ang babaeng hindi ko naman mahal? Sir Dominic, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. Panginginig ng boses si Carol. Masisira ang pamilya nyo, ang kumpanya nyo. Ang kumpanya? Palagi na lang ang kumpanya. Bulong ni Dominic. Sana ay simple na lang ang buhay ko, Carol. Sana ay katulad mo na lang ako para malaya akong mahalin ang sino mang itinitibok ng puso ko. Sa gabing yon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bilyonaryo, walang kasambahay. 2 kaluluwa lamang na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Kinabukasan naging abala ang lahat. Dumating ang mga designer, florist at wedding planners. Si Victoria, ang mapapangasawa ni Dominic, ay abalang-abala sa pagdidikta ng bawat detalye. Carol, dalhin mo itong mga gown ko sa kwarto ko. Siguraduhin mong walang lukot. Utos ni Victoria habang hindi man lang tumitingin sa dalaga. Opo, ma'am, sagot ni Carol. Habang papaakyat ng hagdan, narinig ni Carol ang pagtatalo sa loob ng library. Ito ang opisina ng tatay ni Dominic, si Don Roberto. Dominic, kailangan mong ituloy ang kasal na to. Ang pagsama ng Monteverde at Lopez Group ang magliligtas sa atin sa pagkalugi. Sigaw ng matanda. So, ibinebenta mo ako, Papa? Para sa pera? Buliyaw ni Dominic. Hindi ito tungkol sa pera lang. Tungkol ito sa legacy natin. At huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng katulong na yan. Kung hindi ka sumunod, sisiguraduhin kong mawawalan siya sa landas mo sa paraang hindi mo magugustuhan. Nabitawan ni Carol ang mga bitbit na gown. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao.
Alam niya ang kapangyarihan ni Don Roberto. Hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Maaari ring mapahamak ang kanyang pamilya sa probinsya. Nang gabing yon nagdesisyon si Carol kung ang pananatili niya ang sisira kay Dominic, pipiliin niyang lumayo. Ngunit bago yon, kailangan niyang maramdaman kahit isang beses lang na siya ay mahalaga. Pumunta siya sa kwarto ni Dominic. Kumatok siya ng mahina. "Pasok," tugon ni Dominic. Nang pumasok si Carol, nakita niyang nakaupo si Dominic sa balkonahe, nakatingin sa malayo. "Sir Dominic, may gusto lang po sana akong ibigay," sabi ni Carol. Inabot niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na krus. "Pamana po ito ng nanay ko. Sabi niya, nagbibigay ito ng lakas ng loob sa sino mang may dalawa." Tumayo si Dominic at kinuha ang kwintas. Ngunit hinila niya si Carol palapit sa kanya. "Carol, tara na. Umalis na tayo rito, ngayon din." Mabilis na sabi ni Dominic. "May sapat akong pera sa personal account ko. Di natin kailangan ng yaman ng mga Monteverde na yan." Umiyak si Carol. "Hindi ganun kadali yun, Dominic. Mahal mo ang pamilya mo. At natatakot ako. Natatakot ako para sa atin." "Huwag kang matakot, basta kasama kita," sabi ni Dominic sabay halik sa noo ng dalaga. "Bukas ng gabi, bago ang rehearsal dinner, magkita tayo sa may lumang tulay, sa labas ng subdivision. Tatakas tayo." Dumating ang gabi ng kanilang pagtakas. Nakaimpake na ang maliit na gamit ni Carol. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang naglalakad patungo sa lumang tulay. Ngunit bago pa man siya makarating doon, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanya. Bumaba si Don Roberto. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman?" Malamig na sabi ng matanda. "Carol, simple lang ang usapan. Sumakay ka sa sakyang ito. Ihahatid ka namin sa airport at hindi ka na babalik. O mananatili ka rito at papanoorin mong bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Dominic dahil sa isang iskandalo na sisira sa kanyang pangalan at kaligtasan." "Mahal ko po siya, Don Roberto," hikbi ni Carol. "Kung mahal mo siya, palayain mo siya sa mundong hindi ka kabilang." Sa kabilang banda, naghihintay si Dominic sa tulay. 1 oras, 2 oras, hanggang sa makatanggap siya ng isang text mula sa numero ni Carol. "Sir Dominic, patawad po. Naisip ko po na tama ang papa niyo. Hindi tayo bagay. Nasilaw lang po ako sa yaman niyo pero hindi ko kayang talikuran ang mundo ko para sa inyo. Huwag niyo na po akong hanapin. Magpakasal na po kayo." Gumuho ang mundo ni Dominic. Ang text na yon ay tila isang kutsilyo ang sumaksak sa kanyang puso. Hindi siya naniwala noong una. Ngunit nang balikan niya ang mansyon, wala na ang mga gamit ni Carol. Wala na ang amoy nito. Wala na ang tanging liwanag sa kanyang madilim na buhay. Ang sumunod na 3 araw ay parang isang masamang panaginip. Si Dominic ay naging parang isang robot. Sumusunod sa utos, humaharap sa kamera, at nakatayo sa tabi ni Victoria na walang kabuhay-buhay. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak na puti. Ang mga pinaka-impluensyadong tao sa bansa ay naroon. Nakasuot si Dominic ng kanyang mamahaling tuxedo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kwintas na ibinigay ni Carol na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Habang naglalakad si Victoria sa pasilyo, lumapit ang best man ni Dominic na si Marco. "Dominic, may kailangan kang malaman," bulong ni Marco. "Yung text na tatanggap mo 3 araw na ang nakalipas. Sinuri ko ang signal tower location. Hindi yun nanggaling sa phone ni Carol. Nanggaling yun sa opisina ng papa mo gamit ang isang web cloning software." Nanlaki ang mga mata ni Dominic. "Ano? At isa pa," dagdag ni Marco habang iniaabot ang isang pirasong papel. "Nakita ito ng isa sa mga driver
Nahulog ni Carol bago siya sa pilitang isinakay sa sasakyan. Hindi siya kusang umalis, Dominic. Binasa ni Dominic ang papel. Ito ay isang sulat kamay na tula ni Carol para sa kanya. Mga salitang puno ng tapat na pag-ibig at pangakong hihintayin siya nito kahit sa kabilang buhay. Nasa tapat na ni Dominic si Victoria. Handa na ang pari na magsisimula. We are gathered here today. Simula ng pari. Ngunit tila bingi si Dominic sa lahat ng paligid. Tumingin siya sa kanyang ama na nakaupo sa unang hanay na may mapagmalaking ngiti. Doon naramdaman ni Dominic ang isang apoy na matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Dominic? Tawag ni Victoria nang mapansing hindi nakatingin ang lalaki sa kanya. Humarap si Dominic sa altar, pagkatapos ay sa mga tao at huli ay sa kanyang ama. I'm sorry, Victoria. You deserve someone who can give you his whole heart. And unfortunately, my heart was never mine to give. It belongs to a woman who is currently being hidden from me. Malakas na pahayag ni Dominic. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng simbahan. Tumayo si Don Roberto. Namumula ang muka sa galit. Dominic, ano ginagawa mo? Maupo ka at ituloy ang seremonya. Hindi na, Papa. Sagot ni Dominic nang may determinasyon. Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano ka walang kwentang yaman kung ang kapalit nito ay ang aking kaluluwa. Mula sa araw na to, hindi na ako isang Monteverde. Ako na lang si Dominic, isang lalaking hahanapin ng babaeng mahal niya. Inalis ni Dominic ang kanyang coat at itinapon ito sa sahig. Sa harap ng daan-daang bisita, lumakad siya palabas ng simbahan. Walang sasakyan, walang bodyguard. Tanging ang kwintas ni Carol ang hawak niya. 6 na buwan ang lumipas sa isang maliit na bayan sa tabing dagat ng Antique. Isang simpleng dalaga ang abalang nagluluto ng kakanin para ibenta sa palengke. Si Carol ay nagsimula ng bagong buhay. Mahirap, payak, ngunit malaya. Bagaman gabing-gabi pa rin siyang umiiyak habang inaalala ang mukha ni Dominic. Tinanggap na niyang ang kanilang kwento ay isa lamang magandang panaginip na kailangang matapos. Isang hapon habang naglalakad siya sa dalampasigan, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa buhanginan. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Mukhang pagod ito. Ngunit nang lumingon ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Carol. Sir Dominic? Pabulong niyang tawag, hindi makapaniwala. Tumayo ang lalaki. Wala na ang ayos bilyonaryo nito. Mas maitim na ito dahil sa sikat ng araw at may kaunting balbas. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng liwanag. Isang liwanag na ngayon lang nakita ni Carol. Sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawaging sir. Nakangiting sabi ni Dominic. Paano? Bakit kayo narito? Ang kasal? Ang kumpanya? Sunod-sunod na tanong ni Carol habang unti-unting lumalapit. Lumapit si Dominic at hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Iniwan ko ang lahat, Carol. Ang mansyon, ang pera, ang pangalan. Kinuha ni Papa ang lahat ng ari-arian ko bilang parusa. Pero hindi niya alam na ibinigay niya sa akin ang pinakamalaking regalo. Ang kalayaan. Pero bakit po? Doon kayo kabilang sa marangayang buhay. Iyak ni Carol. Hindi, Carol. Dito ako kabilang. Turo ni Dominic sa puso ng dalaga. Sa loob ng 6 na buwan, hinanap kita sa bawat sulok ng Pilipinas. Nagtrabaho ako bilang construction worker, bilang waiter, para lang may panggastos sa paghahanap sa'yo. At ngayon, heto ako. Wala akong dalang yaman, Carol. Wala akong may papangakong mansyon. Lumuhod si Dominic sa buhangainan. Inilabas niya ang maliit na kwintas na ibinigay ni Carol noon. Carol, simple lang ang buhay na mayalo ko sa'yo ngayon. Magtatrabaho ako para sa atin. Bubuo tayo ng sarili nating mundo.
na walang mapanghusgang mga mata. Pero bago ang lahat, tatanggapin mo ba ang isang lalaking wala ng ibang pag-aari kundi ang wagas na pag-ibig sa'yo? Napahagulgol si Carol, hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang kagalakan. Niyakap niya si Dominic ng napakahigpit habang ang tunog ng mga alon ay tila nagsisilbing musika sa kanilang muling pagkikita. Oo, oo Dominic, kahit anong buhay, basta't kasama ka, sagot ni Carol. Sa maliit na baybaying iyon, malayo sa kinang ng ginto at ingay ng lungsod, natagpuan ng bilyonaryo ang tunay niyang kayamanan. Hindi sa mga bank account o building, kundi sa bisig ng isang simpleng dalagang nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal at mabuhay. Ang kanilang pag-iibig na dati ay isang lihim na pait sa loob ng mansyon ay naging isang matamis na katotohanan sa ilalim ng dapit hapon. At kahit wala silang marangyang kasal, ang bawat araw na magkasama sila ay isang pagdiriwang ng tagumpay ng puso laban sa lahat ng hadlang. Wala ng amo, wala ng kasambahay. Dalawang tao na lamang silang magkasabay na naglalakad patungo sa bukang liwayway ng kanilang bagong simula. Ikaw, ano ang natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang nagtatapos ang aking istorya at sana ay nagustuhan mo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.